May dalawang magkaibigang lalaki ang naglalakbay sa di kalayuan. Ang isa ay matalino at ang isa naman ay mangmang. Hanggang isang araw, nagdesisyon sila na magtayo at magbuo ng kani-kaniyang bahay. Agad na kumilos ang lalaking mangmang na naghanap ng kanyang sariling lugar. Nakakuha rin siya ng ilang kahoy at mga pako na magagamit niya sa pagtatayo ng kanyang bahay. Ang lalaking mangmang na ito ay nagtayo sa buhanginan na malapit sa dagat. Napakaganda at napakaaliwalas ng paligid nito. Dahil dito, maagang natapos ang lalaking mangmang at maaga rin siyang nakapagpahinga. Lumapit ang kaibigan niyang matalino at sinubukan siyang kausapin upang paalalahanan na hindi maganda ang kanyang napiling lugar sa buhanginan. Subalit ang mangmang na kaibigan ay hindi nakinig, bagkus sinabi pa nito na napakaganda sa lugar at gusto niyang manatili doon. Nalungkot ang matalinong lalaki para sa kaibigan. Umalis na lamang ito upang maghanap ng pagtatayuan ng kanyang bahay. Di nagtagal, nakakita siya ng patag na lupa na malayo sa tabi ng dagat at napapalibutan ito ng matitibay na bato. Dito niya naisipang magtayo ng kanyang bahay dahil bukod sa ito'y matibay ay ligtas siya sa anumang sakuna. Isang gabi, hindi inaasahang bagyo ang dumating. Nakakapangilabot ang lakas ng hangin na may kasamang kidlat. Natakot ang mangmang na lalaki kaya nagtatakbo ito palabas at takot na takot. Wala siyang nagawa sa hagupit ng bagyo at kitang-kita niya kung paano wasakin ng malakas na hangin at tangayin ang kanyang bahay papunta sa karagatan. Samantala, ang lalaking matalino ay nakaupo ng ligtas sa kanyang mainit at matibay na bahay. Bagaman ang hangin ay patuloy na lumalakas, ang bahay ay hindi natitinag sa kanyang pagkakatayo. Ang lalaking matalino ay hindi natatakot sapagkat alam niyang itinayo niya ang kanyang bahay sa matatag na lupa. Sinabi at itinuro ni Jesus, "Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng aking salita ay mahahalin tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sapagkat kahit dumaan pa ang malakas na ulan, hangin o baha, mananatili itong nakatayo at hindi magigiba. Datapwat ang bawat nakikinig ng aking salita at hindi ginagawa ay tulad ng isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bumuhos ang ulan at bumaha. Humihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Bumagsak ito at lubusang nawasak."